kayong 5 SOP, 5 SOP yung naandyan dyan. But then, since na you are undergrad, so okay na yung mga 4 na SOP, kinoconsider na yon. Yung pang 5 SOP doon ay tungkol na doon sa mga output ng inyong study aside from yung pinaka physical na output ninyo, yung other like manual. So yun. So yun yung SOP 5. So mamaya i-discuss ko sa inyo kung paano mag-formulate yan. Like kagaya dito sa chapter 1, nakalagay dyan the stages undertaken in the development of the proposed project. So that is your SOP 1. Kasi since we are development research, so we will development and development, evaluation, testing ang inyong thesis ang inyong research. Okay? Yun yung mga methods na gagawin ninyo. Okay? So kayo ay magde-develop. Yung dinevelop ninyo, iti-test nyo, then ipapa-evaluate nyo dun sa inyong mga user. Okay? So, kaya ang natin, ito yung dapat na structure ng inyong SOP. So, first is the stages undertaken in the development of the proposed project. Second is about the evaluation of the user and the technical experts based on the proposed project. Then, what the significance of your project. So, yung significant difference niya between the evaluation, since this is evaluation nga, testing, evaluation, and evaluation. So, ayan yun. Yan yung mga process kasi. Ang process na gagawin ninyo ay you develop, you test, and evaluate your product. So, kaya dito sa pangatlo, the significant difference between the evaluation of the users and technical experts based on what ISO. So, kapag software, kasi kayo, di ba, software and hardware. So, meron kayong ISO 2510 na yung mga criteria nun. And for the project development, yung IEEE. Okay? Then, the challenges encountered by the respondents in using the project. And then number 5 SOP is the manual that you can develop based on the project. So, ayan yung sa chapter 4. Then chapter 5, summary of findings, conclusions, and recommendations. So, ayan yung mga importanteng component ng inyong thesis. Okay? Chapter 1 to chapter 5. So, syempre, yung chapter 5 ninyo, naka-base yan lahat doon sa chapter 4. Hindi nyo magagawa ang chapter 5 nang hindi nyo pa natatapos ang chapter 4. Okay? Then, ito yung mga attachments. So, you need to attach yung mga references in APA format or style. So, ibibigay ko din sa inyo yung mamaya. Later, i-discuss ko din yung format ng APA style kapag book, yung mga di-download ninyo ng mga materials, okay? So, kapag article ang ginamit ninyong reference, so lahat ng mga pwede nung maging reference, mga references ninyo, reference materials ninyo, may kanya-kanya yang APA format na sinusunod. Then for the appendices, so ito pwedeng madagdagan, pwedeng mabawasan. So pero ito yung pinaka-usual na inilalagay natin, common na documents na nilalagay natin sa ating appendices. So approval, yung approved project proposal, request for the system study, interview reports, questionnaire, project plan, structured walkthroughs, author page or yung curriculum vitae, installer guide and or user's guide, copyright certificate, then documentation of the source code with database, then installation guide or installer of executable program. So, sa ngayon, hindi ko muna ito hahanapin sa inyo kasi kagaya ng copyright kapag tapos na. So, syempre installer kapag tapos na din. Then yung documentation ng source code, once na free from errors na, yun ang i-attach nyo doon. So, kaya wala muna yung mga yan.
Okay? Pero yung structured walkthroughs, author's page, or yung curriculum vitae, i-prepare nyo na rin para magdadagdag na lang kayo pagdating dun sa CPE 408 ninyo. Okay po? Any question? Hello? Hello guys? Nakikinig po ba kayo? Opo, ma'am. Wala naman po. Wala naman. Okay, so next, ito yung mga ano naman, no, yung this is just a reminders. So ito yung pinaka guidelines nyo, no. So for the thesis abstract, it should be 150 to 200 words. So maximum na yung 200 words sa thesis abstract. So thesis abstract ay summary ng inyong research. Okay? So yun, kaya 150 to 200 words lang yan. Then, kapag magpo-formulate kayo ng introduction sa chapter 1 to, so narrative yan, in narrative format. So, walang numbered, walang bullet. Okay? Narrative, so in paragraph form. Okay? So, 1 to 2 pages, okay na yon. So, maximum of 3. Huwag naman na introduction ay 10 pages agad. So, 1 to 2 or 3 pages. 3 maximum na yon. Ano ngayon ang nilalaman ng inyong introduction? So, dapat yung introduction nyo, once na binasa ng reader nyo yun, ng mga, halimbawa, may mga future researcher na gagamitin yung thesis ninyo, okay, dapat sa introduction pa lang, maintindihan na nila yung kung para saan yung research ninyo, yung thesis nyo na yun. So, yung part na yan, yung introduction na yan, dapat ma-provide na yung objectives, yung brief background ng study nyo. So, usually, ang nilalaman yan ay tips plus O actually. Tips plus O. So, ano yung tips? Trends, issues, problems, and solutions. Yung O, yung sinasabi kong plus O, objective. Kasi hindi na uso ngayon yung meron pang objectives na nakaseparate. Sinasama na siya dun sa introduction. Ano yung reason bakit nyo ginawa yung project nyo na yan? Okay? So, isama nyo na siya doon. So, ang nilalaman ng introduction ay tips plus O. So, trends, issues, problems, solutions, and objectives. Okay? Then, the statement of the problem. So, dito, importante yan kasi itong statement of the problem na to, ito yung ipepresent natin sa chapter 4. So, ayan ngayon yung mga research questions. Ayan yung guide questions ninyo. So, pag hindi nyo na naiporma ng maayos, okay, mahihirapan kayong gawin yung thesis ninyo. So, kaya parang dito ito yung pinaka-guide nyo, yung statement of the problem. So, dyan, i-enumerate nyo yung mga research questions. So, later, magbibigay ako ng example kung paano nyo i-formulate yung inyong SOP, yung statement of the problem. Then, significance of the study. On the significance of the study, it explains yung syempre, yung ano ang importance, ano ang kahalagahan nitong study na to dito sa mga iba't ibang beneficiary ng inyong project. So, explain nyo dyan yung significant nung study ninyo with respect to the different beneficiaries. Like, halimbawa, gagawa kayo ng, usually, ano ba yung mga ginagawa ninyo na title? Halimbawa, sa agriculture, halimbawa, gumawa kayo ng irrigation. Okay? Sino-sino ang mga magiging beneficiary ng inyong proposed, ng inyong project? Halimbawa, gumawa kayo ng monitoring system ng water monitoring system ng isang farm. Okay? So, sino-sino ang mga beneficiary mo doon? Siyempre, si farmers, si owner ng farm. So, kung sino-sino pa. Okay? Mga yon. At siyempre, yung mga future researcher, yung mga gagamit ng study ninyo na gagawing reference, isasama nyo yun. Okay? Basta isipin nyo, sino-sino ang mga posibleng magiging beneficiary ng aming study, ng aming research, ng research na ginagawa nyo. So, isa-isahin nyo yon. Tapos, i-discuss nyo kung ano yung mapapala nila. Ano yung significant ng study ninyo sa kanila.
Ano yung importance ng study nyo sa kanila? Ano ang mabe-benefit nila doon sa study nyo? Okay? So, yun yung sa significance of the study. Then, doon sa definition of terms, ito yung mga terminologies na gagamitin ninyo doon sa study ninyo. So, kaya dapat yung terms na yon ay i-define nyo operationally or technically. Hindi yung definition na nakikita nyo sa Webster's Dictionary or sa mga halimbawa, di ba po pwede naman kayong kumuha ng mga definition sa internet, hindi po ganun. Ang definition na i-define niyo yung terms na yan kung papaano siya ginamit doon sa inyong study. So, kaya i-define niyo siya operationally or technically. Okay? Tandaan po yun ha. Not the definition on the Webster Dictionary. Okay? Then yung sa mga figures, so yung title ng figure, so it should be placed at the bottom of each figure. So naka-bold siya. And then sinasuggest ko na sana ay ang numbering natin ay ano na lang, ang manner ng pagna-number natin ay title, yung kung saang chapter kayo, halimbawa chapter 1, so kung chapter 1 yon, figure 1, kung pang ilan yun dun sa chapter 1, bawa first figure sa chapter 1, so figure 1.1. Kung pangatlong figure sa chapter 1, figure 1.3. So ganun sana ang sinasuggest ko. Okay? So kasi kapag continuous, halimbawa figure 1, figure 2, figure 3, kapag nagkaroon ka ng i-insert na figure or table doon sa nasa chapter 3 or chapter 4, mag-i-insert ka, mababago lahat yun. Okay lang kung sa chapter 5 na kaya lang wala namang gaanong figure na ipe-present sa chapter 5. So nasa chapter 3, nasa chapter 1, tapos mga tables and figures on chapter 4. So yun, table din sa chapter 3. So kapag nagdagdag ka doon, nababago, ang hirap. Lahat yun magmo-move. So for now, ang sinasuggest ko ay itong figure number ay yung chapter and pang ilang figure siya dun sa chapter. Like figure 1.1, figure 1.2, or figure 2.3, figure 2.4 kung nasa chapter 2 ka na. Okay? Pero ito ay sa ngayon ay kami ni Ma'am Luisa, umokay na kami dito. Hindi ko lang alam yung kay Ma'am Belinda. Okay, pero since ako naman ang prof nyo, so siguro parang ito na lang ang gamitin natin. Okay po ba? Hello? Hello Yes guys? po, ma'am. Okay Yes naman po. sa inyo. So ganun din sana sa table. Ganun na lang din. Kung table to ng chapter 3 at pang-unang table ng chapter 3, table 3.1. Okay? Then yung table, ang gawin natin, 2 lines. So first line ay yung table number, then yung second line ay table title. Tapos single line spacing siya. Then align to the center. Okay? And then naka-bold. Okay? Then for chapter 2 naman, review of related literature. So, use thematic format. So, paano gumamit ng thematic format? So, yung mga keywords dun sa title nyo and dun sa statement of the problem as yung major topic. So, yun ang pagkuha ng review of related literature. So, thematic. So, yung mga importanteng keywords. Okay? So, minsan, abundant yung resources. Minsan naman may scarcity ng resources. Depende yan sa study. Okay? Siyempre, kung bago pa lang yung study ninyo, medyo may scarcity sa resources yan. Pero kung mga matatagal na at common naman yung inyong study, so abundant ang resources ninyo. So, sa review of related literature, siguro mga 20 studies. 20 studies. Yung ano na yan ha,
magkakasama na. Basta ang total niya ay 20. So, mapa-article yan, mapa-study yan, mapa-kinuha niyo sa book. So, total na niya ay 20. So, syempre, huwag niyong kalilimutan na i-cite kung sino man yung author. So, dapat ugaliin yung literature citation. So, dapat ay i-acknowledge niyo yung author. Okay? Kung saan nyo siya kinuha para wag kayong ma-plagiarize. Tapos wag nyo naman siyang i-copy verbatim. Okay? So ayusin ninyo. Parang kaya nga literature citation eh. Isa-cite nyo siya, ano yung study na to, ano yung nakuha mo, i-intertwine mo siya doon sa inyong study. Okay? So, at saka dapat yung inyong literature ay at least 5 years back. Okay? Pinapayagan yung 10 years kapag merong scarcity sa resources. So, depende kasi yan dun sa field ng study. So, pero kung wala namang scarcity sa resources ninyo, so siguro 5 years back. Kung meron, 10 years back. Depende nga sa field. Okay? And again, don't forget to acknowledge the author of the manuscript na kinuha ninyo, na ginamit ninyo sa study ninyo. Then, syempre, yung length ng review, depende yon dun sa field of study ninyo. Pero wag nyo naman, kagaya ng sinabi ko kanina, wag siyang kopyahin verbatim. So, piliin nyo lang yung importante at yung related or relevance doon sa inyong study. So, siguro mga 20% nung inyong, halimbawa, meron kang nakuhang title, so siguro mga 20% lang nun ang kuhanin mo. Huwag mo namang kopyahin lahat na umabot na ng isang title pa lang, naka 5 pages ka na. Huwag pong ganun, ha? So, kukuhanin nyo lang yung pinaka-importante doon sa study na yon at yung yung i-intertwine mo doon sa study mo. Okay? So, kailangan nyo i-paraphrase yung mga literature, yung mga literature ninyo. So, nasabi ko na kanina, di ba, wag yung ikokopyahin verbatim yung pinaka-resources na yun, wag ganun. Okay po? Tapos, yung review of related literature nyo, mag-i-end yan sa synthesis. Okay, concluding statement yon. Kahit hindi mo na yung lagyan ng synthesis, kapag nabasa yung last paragraph na yon, malalaman na yun na yung synthesis. Pwede rin kayong maglagay, mag-tabular nyo yun, benchmarking, so pwede naman yun, benchmarking or synthesis, okay lang. So lahat dapat ng mga nakalagay sa chapter 2, dapat i-mention nyo yun or i-acknowledge niyo yun doon sa references. Makikita dapat doon sa references. Okay? Question? Di ba pinagagawa ko na kayo nung nakaraan ng chapter 2? Pinapahanap ko na kayo ng mga materials. Yun ata yung huling pinagagawa ko sa inyo. Nagawa ba ng bawat grupo after natin na makapag-present? Di ba i-present niyo yung perspective? Tapos ang kasunod na pinagawa ko ay maghagilap na kayo ng mga ng inyong mga tawag dito? References, yung review of literature ninyo, chapter 2. Para may idea kayo at ma-discuss nyo na ng maayos yung chapter 1. Okay? So next, yung chapter 3. Sa chapter 3, dito nyo i-discuss yung lahat ng mga research methodology. Okay? So, dito, hindi lang yung research methodology ang dinidiscuss sa chapter 3, pati na rin yung statistical treatment of data. Now, dito sa chapter 3, kapag magme-mention ka ng research method na ginamit mo, dapat i-correlate mo yon dun sa iyong project. So, i-justify mo bakit mo siya ginamit. Okay? So, i-correlate mo siya. Halimbawa, gumamit ka ng developmental research. Bakit ka gumamit ng developmental research? Kasi magde-devise kayo, magde-design kayo, magde-develop kayo ng project. Bakit ka gumamit ng evaluation? Kasi after mong ma-develop, kailangan mong ipa-evaluate yung iyong project doon sa mga end user.
Bakit ka merong testing? Kasi, syempre, yung inyong project, before nyo yun na-i-implement, prior to the implementation and usage of your project, you need first to test yung every stages ng project ninyo kung tama ba ang nakukuha niyang result. So, dapat may justification. Bakit mo to ginamit? Halimbawa naman sa statistical treatment, bakit ka gumamit ng mean? Bakit ka gumamit ng frequency? Bakit ka gumamit ng standard deviation? Bakit ka gumamit ng ANOVA? Okay? So, ikino-correlate yun lahat with respect to your study. Okay? Then sa chapter 4, ayan na yung presentation, analysis, and interpretation of data. So, dito sa chapter na to, chapter 4, iisa-isahin mo dyan na ipepresent yung mga SOP. As I have mentioned a while ago, I gave you the format, yung pinaka-format, yung structure actually, the structure of the SOPs for developmental type of research or experimental type of research, in which the first SOP pertains to the stages undertaken in the development of the proposed system. Then after that, the second SOP is about the evaluation of the respondents in the use of the proposed system. And for SOP 3, dapat ang maa-address niyan yung kasi since na evaluation yan, dapat ma-address yung significant difference in the evaluation of the respondents based on the ISO 2510, since you are computer engineering, so your project should be pertaining to the software development and hardware development. So kaya you will be using the ISO 25010 as your evaluation criteria, as the basis for the evaluation criteria of the system that you have developed, and also the IEEE standard for the engineering. It refers to the engineering standards for hardware project development. Okay, since na meron kayong aside from yung software, combination kasi kayo ng software and hardware, yun ngayon ang para sa computer engineering. So kaya meron yung dalawang ISO standards na yan. So syempre meron pa kayong methodology aside from the system development life cycle and the hardware development life cycle, po pwede pang kung gagamit kayo ng iterative, ng rapid application development, ng agile, okay, yung mga design methodology. So, aside from that, okay, so gagamit pa kayo nito. Ito naman ay for the criteria, evaluation criteria. Yung mga na-mention ko kanina na gagamit kayo ng agile, gagamit kayo ng RAD, kung alin man doon, yung mga system development methodology, it depends on the group, no, sa inyo, on the researcher, kung alin doon ang gagamitin niyo. Pero isa-cite niyo yun under SOP1. Okay? Then, after nasa na tayo? So, 3, yung evaluation. Ang number 4 ay about the challenges encountered by the respondents in using the proposed system. Bakit kailangan ito? Kasi ito ngayon yung sasagot doon sa mga, di ba sa chapter 5, may recommendations? So, dito nyo kukuhanin. Dito nyo i-derive yung inyong recommendation dyan sa challenges encountered by the respondents in using the proposed system. Ito namang number 3 SOP, ito naman ang sasagot doon sa inyong hypothesis. Okay? So, para masagot yung hypothesis ninyo, you need to provide this. Okay? Yung third SOP. Sorry. Tama yung third SOP. The significant difference. Ayan. SOP. Yung SOP3, yan ang sasagot sa hypothesis. Ito namang SOP2, diyan nyo naman makikita yung papaano yung yung evaluation nila with respect dun sa mga different evaluation criteria. Okay? Then yung number 5 naman,
about the user manuals or the operations manual, depende yun kung ano ba yung madiderive ninyo na other application aside from yung physical na, yung hardware na nagawa ninyo. Aside from that, ano yung magagawa, ano pa yung madederive nyo na application doon sa proposed system ninyo. Like yung user manual. So what user manuals may be developed on the application of the proposed system. Okay? So yun yung ipepresent nyo sa chapter 4, yung SOPs ninyo. Okay? Then for chapter 5 naman, that is summary, conclusion, and recommendations. So yung summary, so ipepresent nyo dito yung result nung nasa chapter 4. Okay? So ipepresent mo isa-isa. Okay? Pero summary na. So halimbawa, yung doon sa, sasagutin din dito, yung pagpe-present mo rin dito ay naka-base pa rin sa SOP 1 to 5, doon sa summary. Pero yung summary na, summarize na. Hindi na yung kung ano yung nilagay mo doon, importante na lang. Okay? Like halimbawa, ay mamaya papakitaan ko kayo ng itsura ng sa chapter 5. Then conclusion. Okay? So, yung conclusion din ay naka-base din yan sa chapter 4. Yung recommendation, naka-base dun sa mga results and findings. Okay? So, kaya nakalagay dito, make proper recommendation that will jive with the result or findings. Ideally, they should be directed at the target groups that were mentioned in the significance of the study. Recommendation should be feasible, realistic, practical, and specific. Okay? So, ayan. So, nabuo na ngayon yung inyong thesis. So, ito yung mga references. So, kung halimbawa, ang isa-cite nyo ay, halimbawa, gumamit kayo ng book. So, ito ngayon yung format niya, author, year of publication, title ng book, publisher. So, dun yung city, state, and then yung publisher. So, halimbawa, ito yon, Finney, J.1970, period, time and again, period, New York, NY, Simon and Schuster. So, pero syempre hindi na yan allowed, 1970 pa yan. So, 5 years or 10 years back. Ito. So, when citing a book in APA, so keep in mind that capitalize the first letter of the first word of the title and any subtitle, as well as the first letter of any proper nouns. Then the full title of the books, including any subtitles, should be stated and italicized. So, i-italize niyo. Then citing the e-book naman from an e-reader. So, ito naman ang format niya. So, author, year publication, title of work, e-reader version, so retrieve from yung HTTP niya, so ayan. So, example ito. This is the example ng kinuha nyo sa mga e-book. So, ayan yung example niya. Kapag magazine naman, ganito naman ang format niya. So, yung article title, magazine title, volume, and issue. Kung kailan siya in-issue. Ayan naman. Okay? Kapag journal, eto naman kapag journal. So, syempre, yung title ng journal at saka ano yung page. Ayan. Kapag naman kinuha nyo sa online, so kailangan lalagay nyo yung kanyang URL kung saan mo siya na-retrieve. Okay? So, ayan, yung mga format. Okay po? So, ito yan. Ayan ngayon ang magiging guide ninyo. Okay? So, ayan. Ito mga na-mention ko na to kanina, ayan o. Parang summary lang to. Summary lang to ng mga diniscuss ko dun kanina. Kung tinatamad kayong magbasa, ito yon. Okay? So, ito na ngayon yung sample.
So, syempre, for chapter 1, the problem and its background. Okay? So, sabi ko kanina, ang nilalaman ng introduction ay tips plus O, trends, issues, problem, solution, plus objective. Now, yung introduction ninyo, dapat naglalaman siya ng 4 na bagay. So, 4 things. Okay? So, a good technical thesis or research introduction does 4 things. So, number 1, it introduced the problem and motivation for the study. So, you need to tell the reader what is the topic all about. So you need to explain the topic, the relevance and the importance of your topic. Then it should provide a brief summary of previous engineering or scientific work. So magpe-present kayo dyan ng mga related na mga engineering works or mga scientific works. Okay? So also, dapat in-outline mo na dyan yung purpose and specific objectives of your project. So, bakit mo ba ginawa itong project na to? So, ililink mo yan doon sa present, sa current, current status, yung mga problems na na-encounter niya, and papaano mo isosolve yung problem na yon with the aid of your project. Okay? So, wag nyo nang ina-numbered. Just paragraph, naka-paragraph form lang lahat yan. Then, yung roadmap. Okay? It should provide a roadmap. So, yung 4 na yan. So, your introduction should introduce the problem and motivation for the study. It should provide a brief summary of the previous engineering or scientific work. Then it should outline the purpose and specific objectives of the project, and it provides a roadmap for the rest of the report. Now, for the conceptual framework naman, dapat ine-explain niyan yung concept, abstract, and theories of your study. So, mag-i-include ka dyan ng mga design models that you will use in the development of your project. So, ito example to. So, nakalagay dyan, syempre meron dyan drawing ng illustration, ano? Yung meron ka dapat na IPO, input, process, and output. So, dapat malinaw ano yung mga inputs mo. Okay? Ano yung mga inputs? Ano ngayon yung iyong process? Ano ngayon ang magiging output? So, just like dito, sample lang to ha. Yung title halimbawa niya ay Development ng Microsys Trainer Board. So, since na yan ay tungkol sa Microsys Trainer Board, so, ito ngayon ay gagamitin ng mga estudyante na naka-enroll sa microprocessor system na laboratory. So, kaya, ang mga input natin dito ay, siyempre, yung stages in the development of the Microsys Trainer Board for Engineering and Technology student in Microprocessor System Laboratory. Kailangan natin ng course syllabus. Kailangan natin i-consider yung mga problems na na-encounter, and then yung criteria for evaluation of the trainer board. So, kung ano yung mga criteria, yun ang ilalagay mo dyan. Okay? Then, ano-ano yung process? So, yung process mo, halimbawa, development, syempre, magde-develop ka ng Microsys Trainer Board, syempre, design and development of Microsys Trainer Board and laboratory manual and user's manual. And then after that, after you develop, you evaluate your trainer board. You test. So, pwede mo ilagay dyan testing of the Microsys Trainer Board, and then evaluation of the Microsys Trainer Board. So, pwede mo pang dagdagan yan. Depende yan sa'yo ano yung mga process na involved pa dun sa study mo. Then, ano ngayon ang output mo? So, dito sa study na to, ang output ay Microsys Trainer Board, laboratory manual, and yung user guide or user manual for the Microsys Trainer Board. Kaya yun ang nakalagay dito sa output. So, ito nga yung output, itong IPO na to, ito ngayon ang i-discuss mo dito. Okay? Ito ngayon ang i-discuss mo. I-discuss mo bawat part.
I-discuss mo yung input, i-discuss mo yung process, i-discuss mo yung output. Yan ang nakalagay dyan sa, dito sa conceptual framework, yung discussion ng conceptual framework, yung iyong IPO, i-discuss mo. Okay? So, sample lang to ha. Sample lang para lang may guide kayo. Then, doon naman sa SOP ninyo, sa statement of the problem, dapat dito sa statement of the problem, dapat specific siya, appropriate syempre siya doon sa iyong, doon sa iyong project, nagja-jive dapat. Okay? So, dapat itong SOP mo ay magsisilbing guide. Okay? Guide mo siya sa paggawa ng iyong research. At itong SOP na to, again, uulitin ko, itong SOPs na to, Statement of the Problems, dito iikot yung pagpe-present mo. Ito ipe-present mo doon sa Chapter 4. Okay? Starting from SOP 1 to SOP, kung nakalimang SOP ka hanggang SOP 5. Yun ang magiging discussion mo sa Chapter 4. Kaya ang Chapter 4 ang pinakamahaba. Okay? Pinakamaraming pages sa research ninyo, sa inyong thesis. Okay? So, ano-ano ang mga, kanina na-mention ko na to di ba? Uulitin ko ulit. Okay? So, the statement of the problem for developmental or experimental research must contain the following. So, ito yung structure. Kumbaga sa programming, di ba kapag sa programming, like halimbawa sa Java, di ba kapag or sa C++, structured programming, di ba? Hindi ka po pwedeng tumalon agad dun sa pagko-compute. Nung halimbawa, i-compute mo agad yung salary nung employees na hindi mo pa siya ini-initialize, di ba? So, ganun din dito. So, ito ngayon yung structure niya, yung dapat na pagkakasunod-sunod. So, first, you need to provide ang SOP ay in a form of a question. Okay? So you need to provide a statement in a form of parang ano ba to? In question. Okay? So ang dapat, the stages undertaken in the development of the project using a specific design model. Example, so ayan, what are the stages undertaken in the development of microsys trainer board using hardware product development life cycle? Kasi ito naman ay magdi-develop lang naman ako dito ng microsys trainer board. Okay? So kaya hardware development life cycle. And since na meron ako i-develop dito na laboratory manual and ADDIE model. Okay? So kayo, kung gagamit kayo ng software and hardware, so ilalagay mo dyan. So what are the stages undertaken in the development of the title of your project using system development life cycle and hardware development cycle and the methodology. Ano yung design methodology? Halimbawa, using rapid application development model, methodology, yun po pwede nyo ilagay doon. Okay? Okay po? So, basta tungkol yan sa development stage. Ano-ano. So, dyan, pagdating yan sa chapter 4, i-discuss nyo ano yung mga phases ng development ng inyong project. So, kung gumamit ka ng software, ikukwento mo doon. Paano mo din-develop yung apps. Usually kasi, yung mga monitoring system ninyo, may apps yun, di ba? So, doon yung i-discuss, isa-isahin nyo. So, ano dapat mga nakalagay doon? Siyempre, nakalagay dapat doon yung paano yung sa pagpo-formulate nyo ng idea. Okay? Susundan nyo yung gagamitin yung development methodology. Susundan nyo yon from phase 1 hanggang dun sa dulo, ganun din sa hardware development life cycle from phase 1 to the last phase, and kung anong methodology din na gagamitin nyo from the first phase to the last phase din. So, meron dyan dapat na makikita ng mga for the software, syempre, may makikita dyan na flowchart, may program flowchart, may system flowchart, diba? May use case diagram, meron dapat na mga
forms, meron kayong GUI, may graphical user interface, okay? Meron kayong entity relationship diagram kung meron kayong DFD, kung meron kayong database, 'di ba? Kung yung system niyo naman ay gagamitin ng mga iba't ibang departments. So meron kayo dapat na DFD. So ganun para ma-explain mo yung system mo ay ito yung mga department na gagamit, mga external entities na gagamit. So kailangan mo ng DFD. Okay? So ganun ang magiging discussion nitong first SOP ninyo. Okay? Ganun ang presentation. So next, after yung first tandaan nyo, the stages undertaken in the development of the project using a specific design model. So bahala kayo kung anong design model ang gagamitin ninyo. Now, hanggang dito, itong CPE 401, ito dapat ang ma-provide nyo. Magkakaroon kayo ng chapter 4, pero ito pa lang ang laman ng chapter 4 ninyo. Okay? Ayan pa lang ang laman. So may concept na kayo. So, yung pinaka-physical na project na pagkasunduan, nasa second, na yun, sa CPE 408. Pero sana, inuumpisahan nyo na rin gawin dito pa lang, sa CPE 404. Kasi mahihirapan kayo kung lahat doon nyo gagawin sa second SEM. Okay? So, ang hihingin ko sa inyo ang requirements hanggang dito. Hanggang chapter 4, pero dito pa lang sa isang SOP na to. Kasi yung susunod na SOP, yung the evaluation of the user with respect to the project, using the set criteria, so kung gumamit ka ng ISO 25010 kung may software ka, and kung gumamit ka ng IEEE dahil may hardware ka, based on the different criteria, ito ay para masagot yan, kailangan mo ng questionnaire. Pero yan, para masagutan mo, kailangan meron ka ng project. Kasi syempre, kapag magbibigay ka ng questionnaire, kailangan alam nila yung paano nagpo-function yung iyong project. So meron ka ng physical na project, gumagana na dapat. Ide-demo mo, ipapagamit mo sa kanila para ma-evaluate nila yung iyong project. So ito hindi ko muna hahanapin sa inyo, yung SOP 2, yung output ng SOP 2, yung presentation nyo sa chapter 4, hindi ko muna yan hahagilapin. Ganun din yung sa SOP 3, yung sasagot dun sa hypothesis. Kasi kailangan muna natin na merong questionnaire para makagather ka nitong masagot mo tong dalawa na to, itong dalawang SOP na to. Para masagot mo yan, kailangan mong may questionnaire. Gagamit ka na rin dyan ng statistical treatment. Okay? Gagamit ka na dyan ng ANOVA, gagamit ka na ng, dito, kagaya dito. Yung pangatlo mong SOP, yun ang dapat nasasagot sa hypothesis eh. So, para masagot yung hypothesis na yun, dapat gagamitan mo ng statistical treatment. Paano mo yun masasagot? Wala ka pa namang pinamimigay, dinidistribute na questionnaire. Bakit wala ka pang dinidistribute na questionnaire? Kasi hindi mo pa tapos yung project mo. Okay? So, kaya ito lang muna ang matatapos nyo ngayon. Yung mga concepts. Pero pagdating dun sa pinaka-last na niya, kagaya ng mga picture ng inyong manual, kung meron man, picture ng physical na project mo, yung ang ilalagay nyo doon, instead na picture ng actual, yung perspective. Yun lang muna ang mailalagay nyo doon, yung picture ng perspective. Then, yung mga challenges, paano nila masasagot yung mga challenges sa paggamit, na-encounter nila sa paggamit ng project, wala ka pang project. So, hindi mo pa yan maipe-present sa chapter 4 ngayon. Tapos, yung tungkol sa manual na madidevelop based dun sa application ng project, wala pa din kasi wala ka pang output. Okay? Perspective pa lang ang meron ka. Okay? Naintindihan po? So, pero paano mo ipo-formulate yung mga yon? Kailangan na buo mo na yung SOP sa chapter 1. Okay? So, ito ngayon yung sample nun.
for SOP2, so what is the evaluation of the respondents dito ay student, faculty member, and technical expert. Kasi ang ginawa ay microsys trainer board na gagamitin for instruction. Kaya student, faculty member, and technical expert. Pero kayo, nakadepende yan sa project ninyo kung sino ang magiging respondents ninyo. Kaya nababago-bago ang respondents. At pati na rin yung criteria. Okay? Kasi magbabago yung criteria na yan based dun sa ginamit nyong standards. Okay? Naintindihan po? So, ganyan. So, what is the evaluation of the, yung respondents nyo? In the use of your project in terms of the criteria. So, ganun ang format. Ganun ang template niya, kumbaga. Template ng SOP2. So, what is the evaluation of yung mga respondents of, isa-isahin nyo, enumerate nyo yung respondents of, in the use of the title of your project in terms of the criteria. Okay? 2.1, 2.2, ano yung mga criteria. Yung criteria, makukuha nyo yan doon sa gagamitin ninyong evaluation standards. Okay? Then for number 3, ito yung sasagot dun sa SOP, sa hypothesis ninyo. What is the difference between the evaluation of, enumerate nyo ulit yung different types of respondents. Now, dapat consistent kayo. Kung sino yung nilagay yung respondents dito, yun din dapat ang mag-a-appear dito na respondents. Based on the criteria specified in sub-problem number 2. Ibig sabihin, ito pa rin yung criteria nyo. Okay? Then, for number 4, what are the challenges encountered in the use of the title of your project as perceived by yung different, different user? Okay? Then, dito nga, dapat isinama dito yung experts, technical experts. Okay, yung challenges kasi baka may nakita din siyang problem. So dito ka ngayon kukuha ng iyong magiging recommendation. Syempre, aayusin mo yung yung project mo Syempre, sagot doon sa mga problems na na-encounter nila. Okay? Then, what laboratory manual may be developed based on the application of the title of your project. Okay? Then, after nun, hypothesis na. So, yung hypothesis is, this refers to a specific statement of prediction. So, example ng hypothesis, based dito sa study na to. So, the hypothesis tested in this study is that there is no difference between the evaluation of yung different respondents. Enumerate mo dyan yung different respondents in the use of the title of your project in terms of the different criteria that you have specified or stated in SOP2. Okay? So, yun yung ilalagay nyo dyan, ha? Okay? Sample hypothesis yan. Then, for the significance of the study, i-explain nyo lang, isa-isahin nyo lang, i-explain ninyo sino yung mga beneficiary ng inyong project, ano yung impact nito sa kanila. Okay? So, ilalagay mo lang yun. Pwedeng group of people, pwedeng organization, pwedeng basta beneficiary, sino ang magbe-benefit ng inyong project. Okay? So, pwede rin na yung reader, kaya yung researcher, pwede yung idagdag doon. Okay? So, basta yung significance of the study, you need to provide an explanation of the significance of your project, ano ang makukuha nila dito sa research work mo, personally, and pwede rin itong ano ang impact nito or benefit nito dun sa grupo or sa organization. Okay? So, yun ang nilalaman ng significance of the study. Then, yung scope and delimitation naman, ang i-discuss mo dito ay yung mga nagagawa at hindi nagagawa ng study mo and yung scope ng iyong thesis. So, explain mo dito ano yung
information or subject na ina-analyze doon sa yung or pine-present doon sa yung study. So, explanation din to about doon sa limitation, doon sa hindi nagagawa. So, hindi na cover ng iyong study. So, ano yung limitation niya? Limitation niya yung scope ng sample size, yung time, yung geographic area. So, yun yung sa, yun naman yung sa limitation. So, limited siya within this sample size, limited siya within this time frame, limited siya within this geographic area. While yung delimitation naman of the study, this refers to the description of the scope of the study. So, yun yung mo doon, i-discuss mo doon. So, kailangan ma-explain mo dito yung definite aspects nung iyong study. Okay? So, dapat under this topic, you explain kung bakit nadidelimit yung yung study, ano yung reason. Okay? Also, i-mention mo din dito yung mga theories na po pwede mong i-apply doon sa study mo. Okay? So, yan yung nilalaman ng scope and delimitation. And then, yung definition of terms. So, dapat conceptual. You define the terms conceptually and operationally. So, para maintindihan ng reader. Tapos, it must be arranged in alphabetical order. Okay? So, naka-arrange siya na alphabetically. Okay. Then, yung chapter 2, review of related literature. So, again, thematic dapat. So, ito yung nilalaman ng chapter 2. So, this chapter presents the review of related literature and studies in the context of kung ano man yung study mo. So, the materials used were books, journals, scientific papers, theses, and dissertations, and are presented in this chapter to support substantiate the findings of the present study. So usually ito yung introductory statement, kasi umpisa sa chapter 2 hanggang chapter 5 dapat meron kang introductory statement para malaman kung ano ba ang nilalaman nung chapter na yun. So, kaya kailangan mong may introductory statement. Pero ito, yung nilagay ko dito, ito ngayon yung nilalaman. Kumbaga parang binibigyan ko ng overview yung reader kung ano yung mababasa nila or makikita nila dito sa chapter 2. Okay? Sa chapter 3 naman, ang title niya ay Research Methodology. Now, kung mapapansin nyo, no, naka-capital letter ang chapter name, naka-capital letter din. About chapter 3. Then the research methodology, naka-capital letter. Okay po? So, dito naman sa methodology, the research methodology, so ipapakita niyo dito ang laman nito, ang laman ng research methodology. Siyempre, yung research method na ginamit ninyo, yung sampling scheme, yung statistical treatment of data, yung mga instruments and procedures na ginamit nyo for data gathering. Okay? So, dito dapat kino-correlate nyo doon sa study. So, ano-ano yung mga research methods na ginamit nyo? Correlate nyo, ba't nyo yung ginamit? Nyo kasi explain nyo kung saan nyo ginamit, paano nyo ginamit. Then, description of the respondents, research instruments, data gathering procedures, validation of instruments, then the statistical treatment of data. Yan. Then, chapter 4, presentation and analysis and interpretation of data. So, ito yung mga SOP nyo. SOP 1 to SOP 5. Kaya lang, hindi nyo pa nga mapapakita dito yung lahat. Okay? Ang mapapakita nyo pa lang dito sa akin ay yung SOP 1. Now, hindi na siya in a form of a question. Okay? Ano na siya? Parang statement na. Sentence na.
Ayan. Hindi na siya in a form of a question. So, kung kanina, what are the stages? Ilalagay nyo na lang, the stages undertaken in the development of the title of your project or the proposed project, as well as the different development methodology na ginamit ninyo. Okay? So, ayan na. Hindi na siya naka-question mark. So, tatanggalin na natin. Hindi na siya in a form of a question. Hindi na. Okay po? Isa-isahin nyo. Kaya lang, so, syempre, kapag nandito ang haba niyan. Ayan. So, ito. Then, chapter 5, syempre, yung summary, conclusion, and recommendation. So, yung findings. So, again, ang findings, summary of findings, this is based on the presentation, analysis, and interpretation of data in chapter 4. Conclusion also is based naman dun sa statement dito sa summary of findings, yung conclusion. Yung recommendations naman, these were drawn based on the summary of findings and on the conclusion. Okay? So, pakitaan ko kayo ng sample, no? Sample ng chapter 4. Chapter 1 to chapter 4 pala. Pakitaan ko lang kayo. Nasaan ba? Wait lang guys, ha? Na-share ko lang. So, ito yung chapter 1. So, nakikita niyo na po, chapter 1. So, yung introduction. Guys, nakikita niyo? Yes po. Very brief lang yung introduction, ha? Yan. So, hanggang 3, maximum of 3 pages. Then, meron theoretical framework, pero parang baka hindi na rin yan ipapaano sa inyo yung theoretical framework. Hindi na kailangan. So, pero yung conceptual framework, kailangan yan. So, ayan yung sample ng conceptual framework. Ayan. Ayan. So, nakalagay ko ano yung ginamit na evaluation criteria. Saan kinuha. Ayan, nakalagay dyan. So, yung input, process, and output. Ayan. Yung research paradigm. Then, yung statement of the problem. Ayan, yung statement of the problem. Merong 5 statement of the problem. And then, yung hypothesis. May hypothesis. Yung significance of the study, ayan. So, kung kanino siya, sino ang mga beneficiary niya, sino ang mabibigyan ng tulong nitong study mo na to, sino ang mga beneficiaries nito, kanino siya importante. Ayan. Doon mo ngayon, yun ngayon ang ilalagay niyo dyan. Tapos, i-discuss nyo. Like, halimbawa, future researcher may use the concept of the design of the, microsys trainer board as their reference. Likewise, the result of the evaluation of this development project may serve as a guide for those researchers who wish to develop devices, instructional materials similar to the microsys trainer board. Diba? Scope and delimitation. So, ayan. Ano yung coverage? So, halimbawa, this study focused on the development and evaluation of microsys trainer board for engineering and technology students.
na gagawin nyo, yun ang ilalagay nyo dito. Kung ano din yung mga kakailangan ninyong input, yun ang nakalagay din sa input na part. Okay? Then yung SOP, so ayan yung, ito na-discuss ko na to, diba? Tama ba? Hello? Hello, Yes po. guys? Okay na to, na-discuss na yan. Yes po. So, ano hanggang saan ang gagawin ninyo dito sa 404? Yung nilalaman ng ng manuscript na isasubmit nyo sa akin hanggang saan? Sige nga kung nakinig, hanggang saan ang isasubmit nyo? Ano yung mga kailangan? Hanggang sa SOP1, hanggang sa stages undertaken in the development of your project using the different methodologies. Okay? So, pero bubuuhin nyo na tong SOP na to sa chapter 1. Okay? Buo na yan, ha? Dapat na buo na yan. Yung SOP 1, 2, 5, at least 5 SOPs. Then, hypothesis. Magpo-formulate kayo ng hypothesis. Since the evaluation tayo nakafocus. So, tanong nyo ano yung pagkakaiba? May significant difference ba yung evaluation ng different respondents ninyo based doon sa criteria? Okay? So, ayan, yung hypothesis na yan, nakalagay yan dito sa SOP3. Ayan. Okay? Yan yung SOP3 ninyo. Sasagutin yan ng SOP3. At para masagot yan, gagamit ka ng statistical treatment. Okay? Statistical tool. Okay? So, ititreat mo yung data na makukuha mo dyan. So, gagamit ka dyan ng t-test, okay? O kaya ng ANOVA. So, depende yan sa'yo. Kung nagdidepende kasi kung ilan yung groups of respondents eh. Doon nagbe-base. Okay? Then, sa significance of the study, so kung sino yung beneficiary ng iyong study. Sino-sino ang mga makakagamit nito. Ayan. Doon sa study na to, sa students, sa faculty members, at saka sa curriculum developers, sa future researcher. So kayo, depende rin yun kung sino-sino yung mga magiging beneficiaries ninyo ng inyong project. Then dun sa scope and delimitation, i-discuss nyo doon ano yung nagagawa ng project nyo, ano yung hindi nagagawa ng project nyo, ano yung coverage ng inyong study. So yung size ng respondents, pwede nyo na rin ilagay dyan. Tapos yung mga iba't ibang features ng iyong study, ng inyong project. Ayan, ilalagay nyo dyan. Okay, then the definition of terms. Again, ang definition of terms ay i-define nyo operationally or technically, hindi yung nakikita sa Webster, sa dictionary. Tapos, dapat naka-arrange siya in alphabetical order. Okay? So, dyan nagtatapos ang chapter 1. Okay po? So, ang chapter 2 naman, ang chapter 2, pakitaan ko lang kayo, sample ng chapter 2. Teka, hindi ko pala na-open. Chapter 2. Okay, so ito yung chapter 2. Nakikita na po ba? So, ayan yung chapter 2. Yes po. Ayan. Ito yung tsura ng chapter 2. So, thematic siya. So, kung tungkol yun sa, di ba yung study ay tungkol sa microsys trainer board. So, kaya, di ba sabi ko yung mga keywords doon sa title. At saka yung keywords na naando doon sa inyong SOP. So, yun ngayon yung mga dapat na makikita dito sa inyong chapter 2. Okay? So, tapos, hindi nyo siya i-copy verbatim. I-intertwine nyo siya doon sa inyong study. Tapos, kung mahaba yung title, kung mga 2 to 3 lines, so single line spacing siya. Okay? So, ayan.
And again, importante na ina-acknowledge nyo si author. Ayan. So, kaya may mga citation dyan. Okay? So, wag niyong kukopyahin verbatim, ha? Kuhanin niyo yung mga importante lang. Ayan. So, yan ang nilalaman ng chapter 2. So, kung may scarcity, so, pwede ng mga 10 lang ano nyo. Pero kung abundant naman, so, kumuha kayo ng kumuha ng mga studies. Pero wag niyong kukopyahin verbatim. Kuha lang kayo mga 20% lang ng actual na ng actual na study. Ayan. So, pinayagan yung mga matatagal na kasi may scarcity ng study dito. Ayan. So, yung pinaka-last ay synthesis. Kahit na hindi mo sabihing synthesis yon, huwag mo nang lagyan ng subtitle na synthesis, understood na kasi kapag binasa, makikita na ni-intertwine mo, kino-correlate mo doon sa mga yung bawat studies doon sa iyong project. Ayan o. Develop na, diba? Naka-intertwine. Okay? So, ganyan ang chapter 2. Then, yung chapter 3, okay, for chapter 3, okay, ito. So, chapter 3. So, this chapter presents and discusses the research methods used in the development of a microsys trainer board, the sampling scheme, the description of the respondents, statistical treatment of data, the instrument use and procedures in data gathering, as well as how gathered data were treated and interpreted. So, for the research method, so, dyan nyo ilalagay yung mga methodologies, research methods na ginamit nyo, design methodology. So, yan dyan. Tapos, kailangan, sabi ko kanina, kailangan ikino-correlate. Okay? So, sa inyo, hindi pa past tense dapat, ha? Okay, the descriptive research will be used or will be utilized in this study to define the characteristics of the respondents and to measure the trends in the data gathered, as well as to draw comparison between groups of respondents. Hindi sa inyo parang future tense dapat sa inyo. Okay? Kasi pa lang gagawin nyo pa lang Okay? Hindi, ito past tense na kasi na-defense na to. Yung pinapakita ko sa inyo. Nababago-bago kasi yung tenses niyan. Depende dun sa, halimbawa, kagaya ng proposal pa lang. So, will be utilized, will be used, ganon. Okay? So, dito, di ba? Halimbawa, moreover, the evaluation research will be used in order to examine the impact of your project between the group of respondents. So, ayun. So, also, yung sa different stages, ikukwento nyo rin dyan, different stages ng hardware development life cycle will be followed, yung conceptualization, design, prototyping, and manufacturing of the trainer board. Diba? Kaya yun ang nakalagay dyan. Okay? So, yung description ng respondents, syempre, i-describe nyo sino yung mga respondents ninyo. Maganda mag-provide kayo ng table. Okay? Sino-sino yung mga respondents, yung group of respondents, yung frequency nila, and yung percentage. Okay? So, ayan. Then, yung population ng study, ano yung scheme na gagamitin nyo. So, halimbawa, ang ginamit nyo ay purposive sampling. Bakit purposive sampling? Kasi yung mga dapat na respondents ay may knowledge doon sa study ninyo. Okay?
So, yung research instruments, ano-ano yung mga research instruments na ginamit nyo? Gumamit kayo ng questionnaire, gumamit kayo ng Likert scale, nag-interview ka, nag-documentary analysis ka ba? So, lahat ng mga instrument para makakuha ka ng data, lahat ng ginamit mo, ilalagay mo dyan. Okay? So, data gathering procedure, ikikwento nyo lang paano ka nag-gather ng data. Okay? Validation of instrument, kung ito ay research-made questionnaire, so kailangan mo ng validation of instrument. Pero kung ang kinuha mo na ay yung instrument na nanggaling sa ISO standards o kaya sa IEEE standards, ano na pinalitan mo na lang, parang tailored fit mo na lang dun sa study mo, no need na for validation. Kung sinundan mo yon, may mga specific na ano na lang, words ka na dinagdag, no need for the validation na. Pero kung talagang from scratch, research-made questionnaire, ikaw lahat ang nag-formulate nun, yun kailangan ipa-validate pa. Okay? Then, yung statistical treatments of data, ano-ano yung mga ginamit mo? So, gumamit ka ba na, ano-ano yung mga methods and techniques na ginamit mo? Gumamit ka ba ng percentage? So, dito nilagay ko yung percentage kasi kitang-kita nyo naman, nakalagay siya doon kanina sa presentation. Di ba may percentage? Ayan. Yan nilagay ko yung percentage, yung frequency. Lahat ng magagamit ninyo, ilalagay nyo. Okay? So, percentage ginamit. Bakit ginamit yung percentage? Para dun sa description ng mga samples. Frequency gumamit din. Weighted mean, gumamit din ng weighted mean. Saan yung gagamitin yung weighted mean na yan? Sabi dito, yung weighted mean daw will be utilized to interpret and summarize the data. So weighted mean is also useful in determining the perception of the group of respondents in terms of yung mga criteria na naando doon. Kasi isa-isahin mo yan sa chapter 4. Mamaya makikita nyo kung saan ginamit yung weighted mean. Then yung ANOVA. ANOVA ang ginamit kasi para tignan yung difference ng mga different evaluation ng different group of respondents. Kapag 2 or more, gagamit ka na ng ANOVA. Okay? Ayan. So, dyan nagtatapos ang chapter 3. Okay? So, yan po yung chapter 3. So, again, sa inyo, yung chapter 1, tsaka chapter 3, ang discussion nyo doon ay future tense, hindi past tense, ha? Kasi gagawin nyo pa lang eh. Ito kaya ito naka-past tense kasi ito yung final na manuscript na isinabit after ng defense. So, ganun din kayo. After ng defense, yung laman na ng manuscript nyo, lahat na yung past tense. Okay? Ibig sabihin, defended na yung thesis ninyo. Kaya ipa-past tense nyo na. Pero since na proposal pa lang yan, naka-present, future tense, gagawin nyo pa lang. Dahil proposal kayo. So, ito ngayon ang chapter 4. So, ito ngayon yung chapter 4. Ay, nakikita nyo po? Nakikita yung chapter 4. Ayan. So, ito ngayon na yung chapter 4 natin. Ayan. Sa chapter 4, ayan, nakapresent na yung mga SOP. So, sabi ko nga, hindi na siya in a form of a question. Ayan. So, the stages undertaken in the development of the microsys trainer board using hardware product development life cycle. So, dito, susundan nyo yung mga stages. Ayan, o. Nakikita nyo yung hina-highlight ko? So, kung dahil HDLC yan, so 6 stages. So, yan ngayon yung ipe-present. Nakikita nyo? Yung hina-highlight ko? Guys? Ayan. So, ano-ano yon? So, syempre, umpisahan mo yan dun sa first stage. Diba? Umpisahan mo sa first stage. In the first stage, ayan. The researcher conceptualized the fundamental concepts, blah, blah, blah. Ayan. Then, second stage. Ito yung second stage. Ayan. Then, third stage. Ayan. So, sa third stage, syempre, nakalagay na sa third stage. Ano ba yung third stage?
sabi dito sa third stage ay concept na. So, ayan, kaya yung concept, ipapakita nyo ngayon yung concept. So, syempre may diagram ka, engineering ang ano mo eh. So, diagram mo, ipakita yung concept. Sa fourth stage na, doon na nakafocus, design na. So, ayan na yung mga schematic diagram ng bawat part. Ayan o. So, schematic diagram na yan. Okay? Isa-isahin nyo yon, explain mo yon. Ano-ano yung nilalaman, mga nakalagay, kagaya dito. Nilagay, ano ba yung mga laman yan nitong ano na to, nitong stage na to ng design. Nakalagay dyan. Tapos i-explain mo. Tapos yung sa PCB layout. Diba? So kayo, hardware, software, so meron kayong software pa. So may mga ano kayo dyan. So ganyan ang magiging itsura. So kayo, so ito ay ano to, SOP1 ito ha. Ayan. Diba? Ang daming figures. Lahat yun na ipapakita mo. So ito yung pinaka-final perspective. Diba? Kayo perspective. So syempre, alam nyo na ngayon kung paano nyo yung gagawin, diba? So yung mga yun, kailangan mapakita nyo na. So may perspective na kayo. Okay? So ayan. Okay? So yan, buong development. Okay po? So tapos naman kapag sa SOP2, yung evaluation, bawat criteria. So dito nyo na ngayon gagamitin yung weighted mean. Halimbawa dito. So meron kayong weighted mean, meron kayong verbal interpretation. Okay? So yung weighted mean ninyo, nakabase yan doon sa Likert scale, yung makukompute mo sa weighted mean, para makuha mo yung verbal interpretation doon sa Likert scale, 5 scale. So ano yung ibig sabihin ng 4.42? So effective. So syempre bawat criteria meron ka ngayong ilalagay diyan na for halimbawa functionality criteria. So halimbawa the microstrainer board for the functionality accepts data signal as input data. So yung mga features, yun ngayon ang ilalagay mo dyan. Simulate how data is being transferred and manipulated, performs the different data transfer mode, demonstrate various arithmetic and logical operation, provide different solution to laboratory experiment, blah, blah, blah. So, ayan. So, ngayon, yan ang nasa questionnaire mo, itong mga to. Ano ngayon ang sagot ng student, faculty, and technical experts? So, kaya meron tayo ngayong weighted mean for the student and verbal interpretation. For the student, ayan, isang group yan. Ito isang group din, faculty. Itong technical expert, isang group din yan. So maglagay ka ngayon ng legend. Ano ibig sabihin ng WM, weighted mean, DI, verbal interpretation. So lahat ng mga criteria. So di ba ano ba yung criteria na nilagay ko doon? Functionality, accuracy. So ayan. Ito yung laman ng iyong questionnaire. Ito ay based dun sa pagtatali mo na. Pagko-compute mo using weighted mean. Para, bakit ako nag-weighted mean? Kasi gumamit ako ng Likert scale. 5-point Likert scale. So, yung Likert scale na yon, doon mo makikita kung ano yung equivalent na verbal interpretation mo. Nakita niyo ba kanina yung Likert scale? Ito, pakita ko sa inyo yung Likert scale. Ito yung Likert scale. Ayan. Ayan yung Likert scale. Yung weighted mean na makukompute mo, titignan mo dito sa range na to, sa mga range na yan. Kung saan yan pumasok, yun ngayon ang ilalagay mo sa verbal interpretation. Yung nakalagay dito. Nakuha? Hello guys? Hello po. Andiyan Yes pa ba? Yes po. Okay, so ganon ha. So, yun yung gamit ngayon ng weighted mean. Okay? Para dun sa i-interpret niya yung mga sagot, mga nakuha niyong kasagutan doon sa inyong questionnaire.
Okay? So, saan na ba ako? Chapter 4. Pakita ko lang to ha. Pero pwede ko din naman itong i-share sa inyo. Ayan. So, inisa-isa yung criteria. So, ganun din ang gagawin nyo. Isa-isahin niyo yung criteria na yan. Ayan. Ayan. Kaya sabi ko, hindi nyo ito magagawa nang wala pa kayong questionnaire at saka wala pa yung mismong project ninyo. Kasi usually, ang gagawin nyo dyan, so, ipepresent ninyo sa kanila yung project, ipapatest ninyo para sagutan nila yung inyong questionnaire. Halimbawa, nakalagay sa questionnaire nyo, for safety criteria, provides clear instruction on how to utilize the microsys trainer board. Meron ba talaga kayong clear instruction doon? Tapos, is protected against electrical shock. Talaga, meron ganyan. Complied with the required physical dimension. Diba? Tungkol lahat yan dun sa project. ICs, LEDs, and other electronic components can easily be replaced once the component malfunctions. Madali ba talaga siyang i-replace? Complies with the minimum power supply requirements. So, masasagot lang nila yan kapag nakita nila yung project mo. Diba? Bibigyan nila yan ng grade from 5 to 5 ang highest to 1 ang lowest. Okay? Tapos ngayon, i-collate nyo lahat ng sagot nila. Kung may 50 estudyante yan, kuhanin mo yung weighted mean ng mga sagot nila. Tapos ngayon, i-check mo dun sa Likert scale. Saan siya pumasok, yung range niya. Yung sagot mo, anong range pumasok. Ano equivalent verbal interpretation. So, ganyan po. Okay? Then for the significant difference, so dito na ginamit yung ANOVA. Kaya pag-aralan niyo ulit yung mga statistical tools. Pag-aralan niyo 'yon, ha. Ayan. Then yung challenges, pwede na yan na na lang. Summary ng mga nag-gather nyong interview. Now ngayon, minsan dahil nakalagay ito problems encountered, ang ginagawa minsan ng mga researcher based sa experience ko, sinisiraan nila yung project nila. Pero pagdating dito sa mga nakuha nila, na-gather nila sa questionnaire, mataas. Pagdating dito sa challenges encountered, siguro dahil iniisip siguro ng mga estudyante, ng mga researcher, na dapat maraming challenges na na-encounter para bibo. Hindi po ganoon. Dapat nagja-jive itong nakuha nyo dito at saka yung nakuha nyo dun sa 2. Kasi pag hindi, mag-iisip ngayon yung panel, dinoktor ba nila yung result nung kanilang data gathering? Alin dito ang tama kaya? Yung number 4 kaya or yung number 2? Dapat nagja-jive yan, guys. Ha? Hello? Hello po? Uy. Binibigyan ko na kayo ng technique, ha? Huwag ganon, ha? Hello? Ayan, yung laboratory manual. Ito na ngayon yun. So, tapos na yung chapter 4. Okay? Yan ang madami. Chapter 4 dapat. And then yung chapter 5, nakikita niyo ba yung chapter 4? Na-share ko ba si chapter 4? Kaya hindi kayo nagre-react. Hindi ko ba na-share? Na-share ko kanina. Na-share na yung chapter 4? Ngayon, nakita niyo yung mga pinakikita ko. Yung sa min, hindi. Hindi kayo talaga nagre-react. So, ayan. Ito, ulitin ko. Ayan, Hindi ko ata napakita sa inyo yung chapter 4. Paano na lang? Ayan, dun sa stages. SOP1. Tungkol lahat yan sa design. Ayan, mga schematic diagrams. PCB layout. Yan, dyan yung makikita. Ayan, yung prototype. Pero kayo ay perspective, ang mapapakita nyo pa lang dun sa amin. Pero yung design, siguro po pwede nyo nang umpisahan. Tapos, ayan siya. So, i-discuss nyo yung bawat circuit. Ito na yung evaluation. Evaluation ng mga respondents. Diyan gagamitin ang weighted mean.
Ito yung mga diniscuss ko kanina. Pakita ko na lang sa inyo itsura. Ayan. Ito siya. Bawat criteria. Kung may 8 criteria kayo, 8 yan. 8 dapat yan. At ngayon, yung mga nakuhang evaluation dyan, yun naman ngayon ang magiging basihan nyo para dito. Dun sa pagkuha nyo ng ANOVA. Ayan na. Okay? Alam nyo naman siguro mag-compute using ANOVA, no? Nare-recall nyo pa ba yung ANOVA? So, pag-aralan nyo guys yung mga statistical methods, mga statistical tools. Okay? Yung mga gagamitin nyo sa research ninyo. Then, yung challenges encountered. So, po pwede na yung through interview. Mag-interview na lang kayo. Huwag na kayong gumamit ng questionnaire kasi kapag may questionnaire ulit, tapos may mga sasagutan kayo, maggaganon ulit kayo. Gagawin niyo ulit ganitong presentation. Ayan ulit. Pero kung kayo ay nag-interview na lang, ang ipapakita nyo na lang ay yung interview guide. Interview guide questions. Tapos yung mga significant nila lang, yung mga merong impact na comments. Okay? Yung mga sinasabi ay may impact. Yun na lang ang ilalagay niyo dyan. Tapos hindi common hindi common challenges encountered to. Masyado nyo ida-down yung project nyo. Lalagyan nyo ng maraming problema para sikat, hindi ganon. Okay? Dapat yung result nito at saka yung result dun sa number 2 at saka sa number 3 dapat nagja-jive. Okay? Then, ito naman ay yung manual. Yung output, yung isa pang output, ayan. So, nakita nyo, napakaraming figures, napakaraming tables. Okay. Kaya yun yung reason kung bakit ang gusto ko na lang ay figure, chapter number, chapter then yung figure number, and chapter then table number. Kasi para pag nag-edit kayo, doon lang sa chapter na yon. Kung continuous kasi, once na nag-insert ka dyan ng figure, may mga maapektuhan pa na iba kung continuous. Affected ang ibang chapters. Pero tignan din natin kung ano yung mapagkakasunduan. Pero sinasuggest ko kasi na ganun na lang. Okay? Then for chapter 5, I think chapter 5, ang chapter 5 naman po ay ganitong itsura. Okay? Nakikita nyo? Chapter 5? Yes po. Yes po. Okay. Ito ngayon ang chapter 5. So, summary, conclusion, and recommendation. So, nakabase yan lahat sa chapter 4. So, ayan, iisa-isahin nyo yung summary of findings, iisa-isahin nyo yung interpretation from SOP 1. Ayan. Pero yung summary na lang, like, ayan o, yung SOP 1, the stages undertaken, the development of yung project nyo. So, ayan na lang. Nakalagay na lang dyan yung the researcher follows the 6 stages of HDLC, blah, blah, blah. Diba? Okay. Ayan na lang. So, yung evaluation, ayan na lang din. Ano yung naging result? Yung evaluation. Hindi nyo na kailangan na i-discuss pa dyan lahat. Okay? Lagay nyo na lang sa ang table makikita. So, ganun din dun sa significant difference. Sa ang table siya makikita at ano yung naging result. Ganun din dito sa SOP 4. Okay? Then SOP 5. Then yung conclusion, naka-base din yan dito sa summary of findings. So, kaya, ayan din yon. Ayan. Isa-isahin nyo din. Yan ngayon yung conclusion. So, hindi na syempre sinama yung 5 kasi presentation yun yung output ng manual. Hindi na sinama. So, yung recommendation, naka-base din yan dun sa summary of findings and conclusions. Ayan. And also, doon sa mga problems din na na-encountered.
And magdagdag na lang kayo ng mga gusto nyo pang i-recommend. Yung mga hindi nagawa, yung mga gusto nyo pa sanang meron, but then dahil sa because of time constraints and budget, ganyan hindi nyo nagawa. So, ilagay nyo na lang dyan para sa susunod, yung susunod na gagawa ng project na yon, ng research na yan, enhancement na nitong project nyo. Okay? So hanggang doon lang po, hanggang dyan lang sa chapter 5 ang inyong thesis. Pero again, ngayon, ang nire-require ko sa inyo ay hanggang chapter 4, pero SOP 1 lang. Okay? Hanggang SOP 1 lang po muna tayo. Kasi alam ko naman na hindi nyo pa kayang gawin yung lahat. Naintindihan po? Hello? Naintindihan? Yes po. Yes po. Okay. So, maglalabas na ako ng siguro bago mag-end itong siguro mga next week, maglalabas na ako ng schedule ng title defense. With panel na yon. May bayad ang panel ha. Yung advisor nyo, may bayad. Yung chair at saka yung dalawang member. May tatlo kasi lahat yon. Chair sa defense, yung chairman, yung dalawang members. Tapos sana naando doon din si advisor nyo. Okay? Ibibigay ko na lang kung magkano yung babayaran. Tapos yung kasabay na nun, yung schedule na ng defense. Pag-uusapan pa kasi namin yung schedule ng defense nyo. Naming tatlo na may hawak ng design. Okay? Ano pa ba? Ayun. With regards dun sa title, di ba yung mga title ninyo ay during your presentation, may mga nabago? Nakapag-submit na ba kayo sa akin ng pinaka-latest? Hello? Pinaka-latest na title? Kung hindi pa, class rep, paki-consolidate lahat ng title and yung groups. Hello? Paki-type, naka-word lang. So, ang ano niya, ang format niya ay first column, yung mga, ano bang tawag dito? Proponents. Second column, pakilagay nyo na lang po doon yung title. So, 3 column ang ilagay nyo ha. Yung first column, pakilagay po doon schedule, pero blankohan nyo lang muna. Ako maglalagay nun. Schedule, second column, proponents, third column, title. Yes, Mr. Baljon. Ma'am, raise ko lang po yung concern sa grupo po namin kasi Yes. last time po hindi kami nakapag-present nung sa perspective and rationale namin, and we tried to ipasa na lang po yung hard copy, pero sinabi niyo po sa amin na sa online class na lang po namin i-present yung sa amin po. So yung sa title po namin, nagkaroon na po ng revision pero hindi niyo pa po siya nakikita. Oh, so kailan nyo gusto ipakita yun? Kung okay lang ma'am ngayon, pwede naman pong may pakita. Pero yung bang title nyo ay, na-check ko na yan? Yes ma'am, na-approve na po yung title namin. O siguro next week para makita ko. Next week. Next week na lang. Sige po ma'am, thank you po. Okay. Pero umpisahan nyo na guys ha, yung mga may approve na. Pakiumpisahan nyo na. Please. And pati yung consolidated na title at saka yung mga groups, please lang pakina po. Ha? Okay guys, malinaw? Yes po. Class rep please. Yung sinabi ko, first column, lagay nyo lang doon schedule, defense schedule, pero naka-blanco yon. Tapos yung second column, pakilagay doon yung mga yung mga names, yung mga proponents. Yung second column ay tungkol sa about yung title nyo. Paki-type na lang yung title. Okay po? Hello? Hello po. Okay na tayo doon. Okay, sige. Now, about naman sa CPE 407. So, medyo sa tansya ko, kukulangin tayo ng time. Kaya, wag na lang siguro tayong field trip.
Naka-arrange na ba kayo dun sa DOST? Naka-commit na ba tayo? Kasi mahihirapan ako magpa-approve, especially ngayong may mga health concerns. Sino po yung pwede kong makausap dito sa grupo? Hello? Ay, ma'am, for the DOST po, ma'am, is hindi pa naman po yun final. Okay lang po, ma'am, if hindi matuloy. Okay. So, wag na tayong mag-field trip. Unang-una, magha-hire kayo doon ng sasakyan. Tapos, yung faculty na sasama, makikiusap pa ako, lahat kami naghahabol. Naghahabol ng mga lectures sa ngayon. Kasi, aware naman siguro kayo doon sa nilabas na October 27 to November 2 ay, ano bang tawag doon? Tawag nila, wellness and academic. Tungkol sa health and academic concern. So kaya a wellness and academic break pala yung nila doon. So bawal magbigay ng mga gagawin, bawal kayong kausapin, bawal kayong stressin and all. So might as well bawasan na lang natin ang activities natin para hindi tayo pare-pareho ma-stress. Kasi kung lahat naman to iintay ko kapag nagkaroon na kayo ng face-to-face, kami naman ngayon ang ma-stress din dahil mahihirapan din kaming maghabol sa inyo dahil after ng undas, siguro yung sumunod na week noon, meron naman kaming conference sa Boracay. 1 week naman din kaming mawawala buong computer department. November 18 hanggang November 22, wala lahat, mag-iiwan lang ng mga gagawin. So yun ngayon yung time para gawin nyo na rin yung thesis niyo. Kasi pagbalik namin ng November 24 ata yung kinalunisan nun, mag-start na tayo nun ng defense. So kaya instead na maubos pa yung time natin sa pag-aasikaso ng field trip, i-focus nyo na lang sa paggawa nyo ng thesis nyo. Okay? Kasi ang mauubusan naman na tayo ng schedule. Excuse me guys mauubusan na tayo ng schedule kung mawawalan kayo ng time para gawin yung yung manuscript nyo. Okay? And sa manuscript nyo, sa defense nyo, face-to-face ata ang defense. So, kailangan nyo i-prepare yung chapters 1 to 4. Pero yung 4, again, SOP 1 lang. Okay? Chapters 1 to 3 plus yung SOP 1 ng chapter 4. Okay? Nagkakaintindihan? So, kausapin nyo na inyong mga advisor. Umpisahan nyo na pong gawin yung write-ups, yung manuscript nyo. Kasi kasama yan sa pagkukuhanan ng grade. Gigradean po yan sa inyo. And your presentation. Siguro maglalabas na lang ako ng template para sa presentation ninyo. Para hindi masyadong mahaba yung gagawin ninyo na presentation, naka-PowerPoint. Okay po? Tapos, kumustahin ko din yung mga seminars ninyo, webinar. At saka, nagpe-face-to-face ba kayo sa seminar? Meron na ba tayong natapos? 7 lahat ng seminars, di ba? 5 na technical and 2 na non-technical. Hello, guys. Meron na po ba? Ano ba yung mga pinopost nyo dun sa natin, GC natin? Kaninong seminar yun? Sa inyo ba yun o sa ibang klase? Sa block po namin, ma'am. Sa block mga nyo? na-conduct na po yan, natapos na. Na-conduct na to. So, nakailan na pala to. Hindi man lang ako naka-attend. Parang wala ako na-attendan nito. Tapos, di ba kasi, hinihingi ko sa inyo yung profile, yung topic. Wala naman nagbibigay pa sa akin ng profile and topic. Kaya iniisip ko to, hindi pa to nagawa. So, nagawa na pala to. Wala namang nagbigay sa akin ng di ba? Malinaw, hinihingi ko yung kanilang profile. Walang nagbigay sa akin, kaya akala ko wala pa kayong natatapos. Yung pala lahat to tapos na? Parang hindi naman ata ito yung mga napag-usapan natin. Ito ba yung napag-usapan natin?
Naipakita nyo ba yung most po dyan, profile? opo, napay. Yung sa Anong profile. nangyari? So, wala na lang akong say? Bigla nyo na lang itong tinuloy? Eh, kung i-void ko lahat to. Tapos wala man lang nagsasabi sa akin, ma'am, ano po, ito na po yung ano, basta na lang nilalagay nyo dito, wala man lang sabi-sabi kung ano na to. Tapos di ba hinihingan ko kayo ng profile ng mga speakers, yung ano nila, yung kanilang curriculum vitae, tapos yung topic, di ba, yung outline. Bakit wala man lang nagbibigay sa akin kahit isa sa inyo? Tapos ang dami nang na ano, paano yan? Yung isa wala akong naatinan dito. Paano ko malalaman na ito ay natuloy? Ano ang proof nyo na natuloy ito? Ma'am, may mga ano po kami, documentation po nung sa mga... Madali lang naman gawin yun eh. Ma'am, Paano? meron po kaming full recording po ng webinar po. Bakit hindi nyo sinunod yung napag-usapan natin? Bakit hindi nyo sinunod yung napag-usapan natin? Bakit ganon? Nakailan na pala kayo? Wala akong alam dito sa mga ano nyo. Ni isa wala akong naatinan. So, ibig sabihin, tapos na tong mga to? Lahat to tapos na? Yes po, ma'am. Bahala na lang kayo maggawa ng grade nyo, ha? Kasi wala akong naatinan dito ni isa. Ma'am, yung Tapos di wala man lang kayong binigay sa akin na ano ng speaker nyo, na profile ng speaker nyo. Kahit isa, walang nagbigay sa akin ng profile ng ng speaker. Ma'am, yung sa ano po, ma'am, yung sinend ni John Lefner Pecho po. Mamayang 1 PM po yung sa amin. Nag-send po kami. Ganon, parang ano na lang, sabihin niyo sa akin ngayong 1 PM. Bahala na kayo. Kailangan ma-provide nyo yung proof, matinding proof na maniniwala ako na talagang natuloy ito, qualified yung mga pinagkukuha nyo. Kasi ang usapan natin, isi-send nyo sa akin yung profile nila at saka yung outline eh. Diba? Sino-sino tong mga to? Ano mga pinagsasabi nito? Wala man lang akong napirmahan na ano nila na ibibigay yung certificate sa kanila. 'Di ba? May napirmahan ba ako? Wala. Kahit isa wala. Kaya iniisip ko kung sa atin to, ba't wala man lang kayong pinapipirmahan sa aking certificate ng inyong speaker? 'Di ba? Bahala na lang kayo, ha? Bahala na kayo. Bahala kayo dyan. So, wala na rin naman ako magagawa. Bahala kayo dyan. Hindi na ako magpipirma ng mga ano nyo, ha? Certificate nyo dahil from the start, binaliwala nyo na ako despite na sinasabi ko naman sa inyo yung mga kailangan. Sige, bahala na kayo. Sige, guys.